was astray from the heavenly way, and was wretched and vile as could be, but my Savior above gave me peace, joy, and love when He reached down His hand for me. When He reached down His hand for me. When He reached down His hand for me, I was lost and undone, without God or His Son. When He reached down His hand for me, I was nearing despair when He came to me there, and He showed me that I'll be free. Then He lifted my feet, He gave me glory complete. When He reached down His hand for me, when He reached down His hand for me, when He reached down His hand for me, I was lost and undone, without God or His Son. When He reached down His hand for me, my heart that rejoice, since I made Him my choice. From the tempest to Him now I flee. Now I lean on His arm, I'm secure from all harm, since He reached down His hand for me. He reached down His hand for me. When He reached down His hand for me, I was lost and undone, without God or His Son. When He reached down His hand for me, since the Lord gave me peace, heavenly joys never cease. Lord, I give all my life
thee. Guide my feet, hold my hand, grant with thee I may stand. For you reach down your hand for me. Reach down his hand for me. When he reached down his hand for me, I was lost and undone, without God or his Son. When he reached down his hand for me. Amen, hallelujah. At iniimbitahan ko po ang bawat isa na tumayo at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Panginoon Diyos, naming Ama, naming Jehovah Jireh. Panginoon, papasalamat po kami, Panginoon. Muli po, Panginoon, dinako niyo po uli kami, Panginoon, dito po sa inyong bahay sambahan, Panginoon. Papasalamat po kami, Panginoon, sa biyayan to, Panginoon, na muli po, Panginoon, ay binigyan niyo po kami uli, Panginoon, ng oras, Panginoon, upang makapakinig po ng inyong salita, Panginoon, upang mapapurihan kayo, madakila kayo, maitaas kayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyayan to, Panginoon. At muli niyo po kami tinawag, Panginoon. Panginoon, sa kabila po ng mga pagkukulang namin sa inyo, Panginoon, sa mga pagkakasala namin sa inyo, Panginoon, patuloy po, Panginoon, kayo sa pagbibiyaya sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi po kayo nagsasawang tawagin kami, hindi po kayo nagsasawang ibigin kami, Panginoon. Hindi po kayo nagsasawa, Panginoon, na gabihan kami, Panginoon, at paalanan kami, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, aming Diyos, aming Ama. Tunay nga po na tapat kayo, totoo ang inyong salita, Panginoon, at dakila ang inyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat nobya po niyo, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, aming Diyos, aming Ama. At ngayon po ang gabing to, Panginoon, hiniling din po namin, Panginoon, na sana po samahan niyo po sana kami ngayong gabing to, Panginoon. Iniimbitahan po namin ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa gawaing to, Panginoon. Wala pong kwenta, Panginoon, ang gawaing to, Panginoon, kung wala ang inyong banal na Espiritu, Panginoon. Di bali wala po ang gawaing to, Panginoon, kung hindi niyo po kami sasamahan, Panginoon. Inaalay po namin, Panginoon, ang gawaing to sa inyo lamang po, Panginoon. Kaya po, Panginoon, samahan niyo po sana kami, Panginoon. Kayo po sana mangusap sa bawat puso ng bawat kapatid, Panginoon. Panginoon, bigyan niyo rin po sana kami ng kagalakan, Panginoon, habang naikinig po ng inyong salita, Panginoon. Kagalakan sa aming puso, Panginoon. At Panginoon, tumanim po sana sa aming puso, Panginoon, ang bawat salita po niyo, Panginoon. Malaman po namin, Panginoon, ang salita niyo, Panginoon, at mas lalo pa namin kayo makilala, Panginoon. Panginoon Diyos, pagharian niyo po sana, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, ng kwartong to. At wag niyo po sana hayaang magalaw pong mga kaaway, Panginoon. Samahan niyo po sana kami, Panginoon. At kung ano man pong mga, Panginoon, ang gumugulo sa bawat isipan ng bawat kapatid, Panginoon, na magtatanggal po ng konsentrasyon sa pakikinig po ng inyong salita, Panginoon, tanggalin niyo po sana, Panginoon. Ano rin po sana mga dalangin, Panginoon, ng bawat kapatid, Panginoon, sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Dinggin niyo po sana, Panginoon, ayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Panginoon Diyos, kung may mga problema man po, Panginoon, pinansyal, trabaho, sa pamilya, Panginoon, o kahit ano pa man po, Panginoon, kayo po sana, Panginoon, ang siyang ang Panginoon ang rumusalba, Panginoon, sa bawat problema ng bawat isa, Panginoon. Sa inyo lamang po kami umasa, Panginoon. Wala po kaming inasang iba, Panginoon. Kayo lamang po, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na ang bawat pangako niyo po niyo, Panginoon, ay tunay at totoo, Panginoon, at nakakabuti sa bawat anak po niyo, Panginoon.
Ayaw po namin magdesisyon ng aming sarili, Panginoon, kundi kayo lamang po, Panginoon, ang siya naming inaasahan, Panginoon. Panginoon ko, Diyos ko, aking Ama, samahan niyo po sana kami, Panginoon. At Panginoon, hiniling ko po, Panginoon, na itago niyo po sana ako sa inyong likuran, Panginoon. Kayo po sana, Panginoon, na mangusap sa bawat puso namin, Panginoon. At kayo po ang may taas, maluwalhati at madakila, Panginoon. At wag po ang tao, Panginoon. Panginoon, maramdaman po sana namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, ngayong gabing to, Panginoon. Muli po, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa nag-iisa niyong pangalan, naming Diyos, aming Ama, aming Hari, Panginoon naming lahat, Panginoong Jesucristo. Amen. Uli po, magandang gabi po ulit sa bawat isa, sa bawat kapatid at sa mga nag-live stream po ngayong gabing to. Magandang gabi po at kung ano man po sanang pagpapala ang matanggap ng bawat kapatid na nandito sa bahay sambahan niyo, ay ganoon din po sanang pagpapala ang matanggap ng bawat isa nanonood at manonood din ng preaching ng gawain ito. At mag-expect po tayo ng marami sa ating Panginoon dahil nakahanda po ang Panginoon na magbigay ng biyaya niya kung handa po din tayo at kung nag-expect tayo ng marami sa Kanya at nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen, hallelujah. At buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew 7 verse 1 to 5. Basahin po natin ang Matthew. Judge not that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye mete, it shall be measured to you again. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eyes, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how will thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of the brother's eye. Amen, hallelujah. At manalangin po tayo ulit. Panginoon Diyos, naming Ama, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa salita po niyo na pinigrab sa amin yung gabing to, Panginoon. Kayo po sana, Panginoon, ang siyang magturo sa amin, Panginoon. At ang tanging, Panginoon, ang salita lang man po niyo, Panginoon, ang siyang mabanggit, Panginoon. Itago niyo po sana ako sa likuran ng inyong likuran, Panginoon. At Panginoon, wala po akong kakayanan ng Panginoon na magturo, Panginoon. Alam niyo po yan, Panginoon. Kayo lamang po, Panginoon, ang inaasahan namin, Panginoon, na siya magtuturo sa amin, Panginoon. At Panginoon, ng bawat salita po niyo, Panginoon, siya, dalangin po namin, Panginoon, na sa aming puso, Panginoon, na may pamuhay namin, Panginoon. Makita po sana sa aming buhay, Panginoon, ang buhay ng iyong anak na si Jesucristo, Panginoon. Panginoon, muli po, Panginoon, bigyan niyo po sana kami ng kagalakan sa bawat puso ng bawat kapatid ngayong gabing to, Panginoon, sa pakikinig po ng iyong salita, Panginoon. At pagpalain niyo po sana ng bawat sa amin, Panginoon. Uli po, Panginoon, maraming salamat po. Lahat po ng ito ay binabalik namin sa inyong dakilang pangalan lamang po nyo. Aming Diyos, aming Ama, Panginoon naming lahat, Panginoong Jesucristo. Amen. Kaupo na po tayo. Tungkol po sa spirit ang pag-uusapan natin ngayon. Worldly spirit po. Ang akala po natin ng pagiging worldly ay yung lang po, yung pagsisinungaling, yung paglalasing, paninigarilyo, pagpunta ng mga club, o yung mga bisyo natin, o yung pagsusot ng maiksing damit. Pero at siguro po marami po sa atin na nalagpasan na po yung mga ganong bagay. Marami na rin po tayo na nabago sa ating sarili, na binago ng ating Panginoong Jesucristo.
Siguro marami na rin po yung mga nawalang mga masamang gawin natin sa ating buhay. Yung masamang nature sa ating buhay. Pero ang akala natin ay hindi na tayo worldly. Pero mas malalim pala yung salitang worldly. Mas malalim pa pala yun dahil ang pagiging worldly po ay isang lalo na po yung espiritu. Isa pong napakalawak na salita, napakalawak na bagay. Isa sa dapat nating matanggal o ipagdasal sa Panginoong na maalis sa atin ito. Ito ay ang pagkaroon po ng critical spirit. Balikan po natin yung binasa natin, yung sa verse 1 po. Bago po yan. Yung mga demonyo po na sinipa sa langit ay narito po sa mundo natin ngayon. Sila pa rin po yung demonyo na nagkudita sa ating Panginoon. Na yung mga demonyo po na may mga espiritu ng pagiging critical. At ngayon pong panahon natin yun, sila pa rin po ang naghahari dito sa lupan to. At madalas yung nature po ng tao ay galing sa kanila. Kaya halos makikita natin na lalo sa panahon natin yun ay parang napaka-critical ng bawat isa, ng bawat tao ngayon. Halos wala ka nang makitang maganda sa karamihan, lalo na sa nangyayari ngayon. Lahat na lang ay parang nag-aaway-aaway, lahat hindi nagkakaintindihan dahil sa espiritu na yun, dahil sa pagkaroon ng critical spirit. Ganun na ang nature ng tao ngayon. Dahil pumasok yung spirit na yun sa bawat tao at hinayaan ng tao na ma-develop sa kanya yun. Kaya yung ugali ng tao ngayon ay parang paladuda na palagi na kahit anong bagay na kahit may bagay na magandang ginagawa na yung isa ay madalas ay pinagdududahan o pinag-iisipan pa rin ng masama dahil sa mga ganong espiritu, dahil sa ganung ugali, yung pagkaroon ng critical spirit. Sabi ng Panginoon, judge not, that ye be not judged. Alam po natin na pagdating po ng araw ay tayong magja-judge ng mundong to, i-judge natin pati yung mga anghel. Pero dito po sa sinabi ng Panginoon, judge not, that ye be not judged, ay yung pagja-judge po ng yung mga ginagawa po ng isa ng mga tao, yung na kahit maganda na po yung ginagawa ng tao ay ginajudge pa rin natin ng may maling intention o may maling motibo. Yung hindi tayo, yung pagja-judge po natin ay hindi tama. Lalong-lalo na po yung mga taong walang espiritu ng Diyos. Dahil sa pagja-judge po nila ay worldly judge din po yung ginagamit nila. Yung tawag dito ay hindi po nila ginagamit yung salita ng Diyos sa pagja-judge ng ibang tao. Na may ginawa lang po ng isang tao ay parang pinagtatawanan na nila o pinag-iisipan na nila na mali. Amen, hallelujah. Sabi rin ng Panginoon na kung paano ka nag-judge dito sa lupang to, ganun din ang pag-judge sa'yo ng Panginoon pagdating ng araw. Kung ano yung pinanukat mo dun sa isang tao, ganun din ang ipanunukat sa'yo ng ating Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo sa pag-judge ng bawat tao. Ingatan natin na pag-isipan ng masama yung bawat tao. Sorry po, medyo nisipon po ako. Dahil napakahirap pong i-judge tayo ng ating Panginoon pagdating ng araw dahil sa
maling bagay na ginawa natin ngayon. Ang pagkaroon po ng critical spirit ay isang napapangit na nature. Hindi ang taong may critical na spirit ay hindi natatahimik. Walang kapayapaan. Lagi na lang nagdududa, maraming kinaasaran. Marami kang nakakaaway. Ang taong may critical spirit ay maraming nakakaaway dahil sa pagiging kritiko niya. Dahil sa pagiging pag-isip niya palagi ng masama o pangit sa isang tao o sa isang bagay. At kung minsan ay nakakapagsinungaling ka pa sa tao at minsan kahit sa sarili mo. Ayun yung mga katangian ng isang tao may critical na spirit. Wala siyang katahimikan kasi kahit maganda na yung nakikita niya ay kahit maganda na yung ginagawa ng isang tao, kahit may isang magandang bagay dyan, pero pag may critical na spirit ka, ay hanap ka pa rin at hanap ng kamalian sa isang bagay na may pangit na motibo, na wala kang ibang alam kundi yung masaktan lang o mapahiya yung isang tao ng isang taong may critical na spirit. Kaya hindi natatahimik yung tao niyon. Kaya dahil sa pagkaroon niya ng critical spirit ay nagkaroon siya ng kaaway. Walang kapayapaan sa isip niya. Kasi palaging lang pangit yung nakikita niya sa isang bagay o sa isang tao hanggang sa kaasara na rin siya ng tao na yon. Kaya napakapangit na magkaroon ng gantong espiritu. At madalas nakakaubos to ng oras, nakakapagod. Kasi kakaisip mo ng may pupula dun sa isang tao. Kakahanap mo ng pangit dun sa isang tao. Kakaisip mo na masisita sa kanya. Ang pagiging judgmental o pagkaroon ng critical spirit ay isang satanic, hypocritical at destructive. Yun ang katangian ng isang pagiging judgmental. Kasi kay Satanas ang pagja-judge ng isang bagay na may masamang motibo. Pagiging hipokrito. Kasi sabi nga dun sa nabasa natin dito sa verse 3, why beholdest thou the mouth that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thy own eye? Bakit mo nakikita yung isang malinong tao samantalang ikaw may mali ka rin namang nakikita? May mali ka rin namang ginagawa. May mali rin sa pagkatao mo. May mali rin sa buhay mo. Bakit sinisita mo yung tao na yun samantalang ikaw hindi mo mabago yung sarili mo? Yun ang sa pagkaroon ng critical spirit ay nagiging hipokrito rin yung isang tao. At destructive. Kasi sa paghahanap mo ng isang mali sa isang tao ay at sa pagsalita mo niyon, pag may nakakarinig ay nakakasira yun ng isang reputasyon ng isang tao. Lalo na dun sa mga taong nakakarinig, napapahiya yung tao hanggang sa mawalan siya ng confidence at hanggang sa mahihayin na siya hanggang masira na yung buhay niya. Kaya iwasan natin na magkaroon ng isang espiritu na critical. Kasi satanic yon, hypocritical at destructive. Kaya ipanalangin natin sa Panginoon na wag tayong magkaroon ng ganon at wag nating i-entertain ng ganong espiritu. Sa tuwing papasok sa ating isipan yan o sa tuwing itutulak sa atin ng demonyo ang ganong mga bagay, iwasan kaagad natin. Dahil once na ma-develop sa atin yan, once na in-entertain natin yan, ay madidevelop yan at magiging nature yan ng isang tao. Kaya mas magandang ang espiritu ng Panginoon, imbis na critical spirit ang i-entertain natin, ang espiritu ng Panginoon ang siyang i-entertain natin. Dahil sa ganun ay kung nasa atin ang espiritu, di ba? Nasa atin ang pag-ibig, nasa atin ang kapayapaan, at nakakatulong pa tayo sa tao. Sabi din sa verse 4,
Bakit mong how will thou say to thy brother, let me pull out the mouth of out of thy eye, out of thine eye, and behold, a beam is in thy own eye. Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mouth out of thy brother's eye. So sabi ng ating Panginoon ay kung gusto nating mabago yung isang tao, o kung sinisita natin yung isang tao para mapabuti siya, mas mabuting magsimula muna tayo sa sarili natin. Kasi sabi ng Panginoon, mas magandang bago mo makita yung isang tao, yung pagkakamali ng isang tao, ay tignan mo muna yung sarili mo kung may ginagawa kang masama o kung may ginagawa kang mali. At pag nawala na yung pangit na bagay sa sarili mo, o pag nawala na yung beam dun sa mata mo, pwede mo nang tanggalin yung mouth dun sa mata ng iyong kapatid o ng iyong kapwa. Kasi mas malinaw na yung mata mo kasi mas matatanggal mo na yung yung nakarang sa mata niya. O mas matutulungan mo siyang lalo dun sa problema niya kung nagsimula ka sa sarili mo. Kung tinanggal mo muna yung problema sa sarili mo. Ang pagkaaroon ng critical spirit ay hindi nakatulong para sa atin o sa paghanap ng anak pa ng mga Diyos. Hindi nakakatulong sa isang anak ng Diyos ang pagkaaroon nito. Lalong-lalo na kung sinasabi natin tayong Kristiyano, tapos nalalaman ng bawat isa na Christian tayo, pero meron tayong critical na spirit na ganito, ay hindi nakakatulong dun sa paghanap natin ng mga anak pa ng Diyos. Kasi minsan na mag-share tayo dun sa mga kasama natin o sa mga katrabaho natin, tapos kinabukasan ay narinig naman tayo ng pagiging critical, palagi tayong umaangal, palagi tayong merong napupuna sa ating kapwa o palagi tayong pagchismisan at nachichismis natin yung kasama natin, ay hindi maganda para sa isang anak ng Diyos. At imbis na maakay natin yung mga tao na yon na nakasama natin, ay mas lalo pa silang lumalayo. Mas lalo silang lumalayo sa Panginoon. Kasi hindi na sila nagtitiwala lalo. Dahil sa pagkaroon ng ganong espiritu. Aminin ko, ako po ay merong ganong espiritu at alam niyo na rin po yan. Madalas po na rin niyo palagi kong maangal. At pero palagi ko pong dinadalangin sa Panginoon na maalis sa akin yung ganong bagay. Kaya nga po sa bawat pagtayo ko dito, yung gusto ko po talagang i-preach yung mga bagay na gusto kong maalis sa akin o yung mga bagay na gusto kong magkaroon sa akin. Kaya dinadalangin ko po sa Panginoon na habang ginagawa ko to ay siya pong magturo sa akin ng mga bagay nito. Madalas po umaangal ako. Minsan po, hindi naman po yung angal na nakakasira ng isang tao o hindi naman po angal po na hindi nakakasira ng isang sa trabaho. Minsan po umaangal ako para po makatulong. Pero sa sobrang angal ko po ay minsan po ay nasisiraan ko rin po yung amo ko, yung kasamaan ko. Kaya alam ko po na pangit yun. At palagi ko pong, sa tuwing nagagawa ko po yun, ay palagi po akong nananalangin sa Panginoon at tumingin ng kapatawaran sa Kanya. Inaamin ko po, meron din po ako niyan ng pagkaroon ng critical spirit. Kaya po palagi akong humiling sa Diyos ng kapatawaran at humiling ako na baguhin niya ako. Sa Ecclesiastes 7:20, bago po yan,
Ganun din po, hindi lang naman po sa trabaho ko yung pagkaroon ng spirit na ganun. Kahit po sa mga kaibigan ko, siguro na develop din po sa akin yun nung dahil din po dun sa kapaligiran ko nung bata pa ako, na dahil madalas po yung mga pinsan ko, yung mga ano ko ay palagi po kami magkakasama at dahil po sa mga ganung bagay na-develop po sa akin yun, yung palaging sa kakabiruan po ay palagi kami nagbibiro ng pangit sa isang tao o masama sa isang tao na akala natin ay biruan lamang po, pero hanggang sa nagiging seryoso na yung pagbibiro na yun, hanggang sa pangit na at nakakasira na ng isang tao, ng isang buhay ng isang tao. At kasama ko rin po yung mga barkada ko habang nagano kami ay alam po natin yun na siguro napagdanan hindi naman po natin lahat, pero alam po natin na yung ibig kong sabihin, alam niyo po yung ibig kong sabihin na biruan po ay nagiging seryoso at nagiging critical na yun. Kaya kahit ayaw mo man ay sa tuwing may kita po kaming barkada namin doon o ay imbis na maganda yung sabi mo ay nag-isip ka na kagad ng pangit na bagay na ikasasaya, pero mali pa rin po yun. Hanggang sa lumala lang po ng lumala sa ngayon. Kaya po dalangin ka sa Panginoon na maalis na sa akin yon. At wag nang bumalik pa pag naalis na. Hindi lang po yun, kundi kahit po sa church ay minsan po ay nagiging kritiko rin po ako. Hindi lang po sa kapatid, kundi kahit po sa pastor dito sa Pilipinas po, minsan po. Pero hindi ko man po sabing masama yun, pero alam ko mali pa rin po yun. Hindi naman po nagagalit ako sa pastor o hindi naman po, kundi parang may naisip lang po ako, pero alam po ng Panginoon na ayoko yung bagay na yun, at alam ko po na pag pumapasok na po sa isip ko yun ay tinataboy ko po kagad yun. Pero inamin ko po, minsan nagiging magkaroon po ng critical na spirit, hindi lang po sa mga kapatid, kahit po sa pagtugtog, minsan po ay sinasabi ko na parang asintonado naman yung kaya hindi ako makakanta. Pero hindi ko po sa ko po ay siguro alam naman po ng Panginoon yung ko, pero sa ganung bagay po ay humingi pa rin po ako ng kapatawaran sa Panginoon. At hindi ko naman po talaga yung kundi gusto ko lang pong kahit papaano hindi ko po in-excuse yung sarili ko, pero naamin ko po nagkaroon ako talaga ng mga ganung bagay. Kaya tulungan ako ng Panginoong Jesucristo. Tulungan tayo ng Panginoon. Sa Ecclesiastes po, for there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. Also take no heed unto all words that are spoken, lest thou hear thy servant curse thee. For oftentimes all thine own heart knoweth that thou thyself likewise hast cursed others. Amen, hallelujah. Doon po saan natin balik po natin sa 20. Yung tawag dito, minsan po nagagalit tayo sa mga tao na naninita sa atin o nagsasabi sa atin ng masama o nagiging kritiko natin. Pero sabi dito sa salita ng Panginoon ay minsan ay ganun din tayo sa iba. Kaya wala tayong karapatang magalit. Kasi
sa sarili natin ay nagiging kritiko rin tayo ng ibang tao. Pero pagdating naman sa atin ay nagagalit tayo dun sa nag-criticize sa atin. Kaya napakaganda ng salita ng Panginoong Jesucristo. Totoo. Dahil wala tayong karapatang magalit na may manita sa atin. Kasi tayo rin naman ay ginagawa natin yun. At kung magagalit tayo, dapat ang mas maunang magalit sa atin ay ang Panginoon. Kasi tayo, wala naman tayong mabuting bagay sa atin. Marumi tayo, makasalanan tayo, at matigas ang ulo natin. Pero sa kabila nun ay tinanggap pa rin tayo ng Panginoon. Minahal pa rin niya tayo. At napakadakila ng biyaya ng Panginoon. Dahil ang dami nating kapintasan, marami tayong mga kamalian, lalo na sa pagdedesisyon. Punong-puno tayo ng kasalanan. At lalong-lalo na, hindi rin tayo kaibig-ibig. Pero minahal niya nga tayo. At dahil sa pagmamahal niya yun, ay nagawa pa niyang mamatay para lang sa atin. Kaya, imbis na magalit tayo dun sa mga taong naninita sa atin, ay mas ibigin natin sila. Patawarin natin sila nang sa ganun ay naipakita rin natin sa Panginoon yung ginawa niya sa atin. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Na kung paano niya tayo minahal, ganun din na mahalin natin pati ang mga kaaway natin. Amen, hallelujah. Minsan kahit napakaganda ng isang bagay o kahit maganda na yung ginagawa ng isang tao, maganda na yung motibo ng ginagawa ng isang tao, ay may nakikita pa rin tayong mali. Katulad na lang po yun sa sa katrabaho ko, dahil parang nawalan ako ng tiwala sa kanya kasi palagi niya akong pinahihirapan. Pero nagkausap kami, ganyan-ganyan, at nagkasundo naman kami. Pero, minsan ay naalala ko pa rin yung ginawa niya. Tapos, at minsan po ay kahit may maganda na siyang ginagawa, ay pinagdududaan ko pa rin na ano ba to, siguro parang gusto niya lang akong i-trap para Pero alam ko po na dapat iniwasan ko na yun. Minsan kahit sa trabaho, pati yung trabaho ay naapektuhan. O kahit sa isang relasyon na minsan po kahit man lang sa example lang sa toothpaste, yung pipisilin mo sa gitna, tapos yung isa magagalit, yung asawa mo, yung kasama mo sa bahay magagalit dahil sinasabi mo na parang pinahihirapan ka o dahil dapat sa dulo mo pisilin. Yung mga ganung bagay na maliit ay dapat inaan na po natin yun, di ba? Na pinalalagpasan natin yun at huwag na tayong sumubok pa na makakita ng mga maling bagay, kundi imbis na hanapan natin ng maling bagay o maling paninita yung isang bagay o isang tao, ay hanapan natin ng magandang bagay yung ginawa niya o magandang rason. Bigyan ko po kayo ng example ng katulad po nung Panginoon, nung nagpagaling po siya, yung lalaking lumpo na pinalakad niya at sinabi niya na pinatawad na siya sa kasalanan niya, ay ang mga tao po, imbis na magpasalamat sa Panginoon, imbis na purihin ang Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, ay nagduda pa sa Kanya at nagalit pa sa Kanya. Sinabi sa Kanya ng mga tao na ang Diyos lang ang may kapangyarihan na magpagaling. Pero sinabi ng Panginoon sa kanila ay ano ba ang mas madali? Ang sabing pinatawad niya na sa kasalanan mo o tumayo ka at lumakad ka.
Imbis na bigyan nila ng kapurihan yung Diyos dahil sa pagpapagaling sa isang tao, ay mas nakita pa ng mali yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang isang ano rin ng critical spirit. Dahil para sa kanila, para sa isang taong may critical na spirit, walang isang magandang bagay sa kanila, kundi puro critical, puro pangit. Kaya napakahirap na magkaroon ng ganun. At sana mawala po sa atin ng ganong espiritu. Katulad po na sinabi ko, walang katahimikan ng taong may ganong espiritu. Walang kapayapaan sa puso. Yung lalaking bulag na pinagaling ng Panginoong Jesucristo, imbis na papurihan yung kadakilaan ng Diyos, ay inimbitahan pa yung lalaki para imbestigahan, para tanungin. Sa kabila ng pagsasabi ng lalaki na pinagaling siya ng Panginoon at pinadilat siya ng Panginoon, ang ganda ng sinabi ng lalaki niyon na kahit kailan walang taong nakapagpadilat ng mata ng isang tao, kundi ang Diyos lang. Hindi niya kilala ang Panginoon, pero naniniwala siya na sa Diyos lang ang ganung bagay, ang pagpapadilat sa bulag. Pero sa kabila nun ay ang mga Pariseo, mga Saduceo ay hindi pa rin naniwala, kundi mas lalo nilang pinagdudahan, mas lalo silang nagalit sa Panginoon. Dahil ang pagkaroon din ng critical na spirit ay pagkaroon din ng inggit sa puso. Nagagalit tayo sa isang tao, na sinisisi natin yung isang tao dahil minsan ay mainggit tayo sa puso na nararamdaman. Mag-ingat po tayo na magkaroon ng ganong espiritu. Ganon din po, sa tuwing papasok sa atin yun ay wag nating i-entertain. Ang sabi nga ni Brother Branham, yung abang nagpapagaling siya, yung mga taong pinagagaling niya ay pag lumabas na yung espiritu dun sa mga taong pinagagaling niya, ay humahanap naman yun ng papasukan at tumatawag pa yun ng iba pang espiritu at nagtutulong-tulong sila para pumasok dun sa isang tao na nagdududa o nagkaroon ng critical na espiritu. Kaya napaka-pangit ng ganung bagay, napaka-sama na lalong-lalo na pagdudaan mo ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang salita. Dahil habang nagdududa ka, unti-unti ay mas lalong dumadami yung espiritu na yun sa iyo o sa puso mo. At kahit sa ibang tao, sa tuwing nagiging critical tayo ay pagkaroon naman ng isang pagdududa sa isang tao, pagkaroon ng isang critical na pag-isip sa isang tao, susunod ay magiging 2 na yun, susunod magiging 3 na yun, hanggang sa dumami na yung espiritu sa iyo. Kaya iwasan natin ang bagay na yun. Ganon din yung habang nagpapagaling si Brother Branham, alam naman po natin yung istorya na yun, na may nagsulat doon ng marami siyang nilagay niya na sakit, di ba? Tapos nung siya na yung tinawag, sabi ni Brother Branham, wala ka naman sakit. Pero sabi ng isang tao, mali ka Brother Branham, meron akong sakit, sinulat ko dyan. Pero dahil sa pagsisinungaling niya na yun, dahil sa pagkaroon niya ng critical na spirit sa gawain na yun at kay Brother Branham, hindi niya alam na ang bastos niya o hindi niya nagalang ay yung espiritu ng Diyos. Kaya yung mga sinulat niya doon sa papel na yon, sabi ni Brother Branham, dahil sa pagsisinungaling mo, dahil sa ano bang tawag ko doon? Dahil sa hinamon mo yung Panginoong Jesucristo, lahat ng sinulat mong sakit ay meron ka na ngayon. Kaya yung tao niyo namatay dun sa mga sakit na sinulat niya. Kaya
napakadelikado, napakapangit na magkaroon ng ganong espiritu. Hanggat maaari, iwasan talaga natin yun. Imbis na magiging critical tayo, ay ipanalangin natin sila. Ipanalangin natin na mawala sa atin yung bagay niyon at ipanalangin natin yung mga taong sinisita natin. Tulungan natin sila. Pwede tayong maging critical na may pag-ibig sa ating kapwa. Pwede tayong maging critical na may pag-ibig sa ating kapatid. Minsan mas gugustuhin pa nila na minsan mas maganda pa yung kasaran tayo ng tao dun sa pagiging critical natin, pero yung motibo natin ay maganda para sa kanila. Mas maganda pa yung ganun kasi may pag-ibig tayo sa kanila. Alam nating minsan alam nating masasaktan sila, pero gusto natin sila mapabuti. Kaya kung ang pagiging critical ay ganun, ay mas maganda pa yon. Dahil matutulungan natin sila at lalong matutulungan sila ng Panginoon na mabago yung sarili nila. Ngayon, kung tayo ay merong ganong espiritu, katulad ko ay inamin ko na meron akong ganong espiritu, huwag tayong matakot. Huwag din naman tayong mag-alala. Kasi kahit yung propeta na si Brother Branham ay nagkaroon ng ganon. Kaya nga sinabi rin niya na gusto niya nang lumayo, di ba? Tapos parang ayaw niya na magturo. Dahil nagkaroon din siya ng bagay na yun. Inamin niya sa sarili niya na kahit sa mga kapatid na nagkaroon siya ng critical na spirit. Prinoblema ni Brother Branham ang pagkaroon din ng ganong espiritu. At ipinanalangin din yan sa Panginoon na tanggalin sa kanya yun. Dahil kung ano yung nararamdaman ko ngayon, alam ko siguro ganun din yung nararamdaman ni Brother Branham na napakapangit na magkaroon ng ganong espiritu. Kasi si Brother Branham lumayo na siya, ayaw niya na magturo. Dahil ang tingin niya sa mga tao na parang wala na, nagkaroon siya ng critical na pag-iisip sa mga tao. Kaya parang gusto niya lang rin niya magsarili. Pero imbis na ipagpatuloy niya yun, ay idinilangin niya sa Panginoon na tulungan siya na maalis yung ganong espiritu. Kaya kung meron man tayong ganon ay magpanalanginan tayo. Kung meron tayong ganong espiritu ay magpanalanginan tayo. Humingi tayo ng panalangin sa ating kapatid at hilingin natin sa Panginoon na alisin sa atin yung ganong espiritu. Dahil hindi makakatulong sa atin yun. Mas ipanalangin natin magkaroon tayo ng espiritu niya. Yung gentle na spirit. Spirit na hindi basta-basta nagja-judge. Kung mag-judge man ay yung tamang judgment. Magkaroon tayo ng spirit na mapagpatawad, magkaroon tayo ng spirit na mapagmahal, mapagpakumbaba. Kung humingi tayo ng kapatawan sa Kanya at hilingin ng baguhin tayo. At naniniwala rin ako na walang anak ng Diyos na hindi makaka-overcome ng gantong espiritu. Lahat ng anak ng Diyos ay makaka-overcome ng gantong bagay. Dahil alam ko po na ang Panginoon ay palaging handang tumulong sa atin. Ang Panginoon ay tapat siya sa salita niya. Kung sincere tayo sa Kanya na baguhin niya tayo, kung sincere tayo sa Kanya na talagang gusto nating maalis yung gantong espiritu, tutulungan tayo ng Panginoon. At ma-overcome natin ng ganitong espiritu. Makaka-overcome tayo sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng demonyo. Ma-overcome natin yung pagiging worldly. Kasi ang critical spirit ay isang worldly na bagay din. Kung paano nating kung paano tinulungan tayo ng Panginoon na maalis yung panigarilyo natin, paglalasing natin, o yung mga bagay na yung sa pagsisinungaling,
ay ganun din naman, tutulungan tayo ng Panginoon na maalis sa atin ng pagiging critical. Kaya mga kapatid, maiksi lang po yung yung exhortation ko o tong pangaral. Dalangin ko po na palagi niyo po ako isama sa panalangin niyo, na yun nga po, inamin ko sa inyo na meron akong ganong espiritu. At tulungan niyo po sana ako na manalangin at hilingin niyo rin po sa Panginoon na mawala sa akin ng gantong espiritu, dahil napakapangit po. At ayoko po yung ganto. Kasi yun nga po, katulad ng sinabi ko, hindi ka matahimik. Kasi sa tuwing nag-iisip ka na masama sa isang kapwa mo, ay parang iba po yung pakiramdam. Pangit yung pakiramdam na yun. Kaya kung paano si Brother Branham ay nanalangin sa Panginoon, ganoon din po ako. At ganoon din po inihiling ko ang panalangin nyo. At tulungan po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Medyo maiksi lang po to. At gusto ko na pong ibigay itong mic sa ating pastor. Muli po, maraming salamat po at nagpapasalamat po ako sa Panginoon at binigyan niya po uli ako ng pagkakataon na makatayo ulit dito at binigyan niya akong pagkakataon na ipangaral itong salita po niya. Sinasabi ko po ulit, pag tuwing tumatayo po ako dito ay hindi lang po para sa inyo to, kundi lalong-lalo na po para sa akin ng bawat sinasabi ko po, kasi gusto ko pong yung bawat sinasabi ko po ay gusto ko pong mangyari sa aking buhay. Mas lalo ko pong gustong tumanim po sa aking puso yung salita ng Panginoong Jesucristo. Kaya tulungan niyo po uli ako at uli po. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay nga na ang lahat ng nasa ating buhay at tunay yung mga nabanggit ni Brother Ranjit, that yung mga bagay na yun, it is the Spirit that is roaming around us. Hallelujah. At especially ngayong huling kapanahunan na the whole legions of the devil ay nandito na sa lupa. Ano sabi ng prophet? It is 200 million spirits of the devil. Hallelujah. Na kung titingnan natin the scripture yan ay it is in the river of Euphrates. Kung titingnan natin, it is a multitudes of people yung nabanggit in the scripture about the Euphrates River, na kung saan yun ang pinipilit ng kaaway na kanyang to deceive at kanyang, hallelujah, to win up para makasama niya. Because hell, it is not for the sons and daughters of God. It is not, you know, that hell was created, it is for the devil. But hallelujah, the devil is trying to do his best para, hallelujah, makuha niya ang bawat kaluluwa. But sa mga nasa kaisipan ng ating Panginoon Diyos, hindi niya po madideceive, hindi niya po magagapi kailanman, because hindi tayo nakikipagbaka sa kaaway, kundi it is God that is fighting for our battles. Hallelujah. At si Brother Ranjit, hallelujah, kung sa mga meron man tayong mga kapatid ngayon na hallelujah, nakasama natin ngayong gabi, at you know that ang kapatid na si Brother Ranjit, he is very honest in his heart, hallelujah, trying to preach or impart, which is, hallelujah, that is happening, hallelujah, around in our time, at what is trying to inject the devil. Hindi lamang kay Brother Ranjit, kundi ito'y para sa bawat isa. But, hallelujah, greater is He that is in us. Hindi niya po tayo mapagtatagumpayan. You know that even the prophets say it, hallelujah, sa script, sa message, that it is twice that I've heard in the message that even don't blame your pastor if your pastor is over suspicious to his flock, because he's taking care of his flock. Sabi ng prophet John.
Hallelujah. And hindi yan masama yung pagiging over suspicious ng shepherd of the flock, because he is taking care of his flocks. That will not be, hallelujah, na hindi po yun ma-harm, hindi po yun magimbala ng the spirit of this last age. But hallelujah, my brethren, hallelujah, hindi po tayo nababahala, hindi po tayo natatakot, because the scripture saith that resist the devil and he shall flee from thee. Wala po siya magagawa, because we are already redeemed by the blood of the Lamb. Amen. Lagi po nating tatanda, mga kapatid, yes, in this flesh, andyan po yung imperfections, andyan po yung Adamic nature, andyan po yung weaknesses. Hallelujah. But greater is He that is, hallelujah, in us than he that is in this world. Ang ating Panginoon Diyos mismo ang nangako sa akin that He is more than able to establish you. Siya yung nangako sa atin na hindi lamang sa akin, kundi sa bawat isa sa atin, na siya ay higit na dakila, na kaya niyang higit, na tayo kanyang baguhin, na tayo kanyang higit na pagtibayin sa kanyang salita. Dahil wala ni isa man dito sa lupa, hallelujah, na matuwid sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang katuwiran, hallelujah, na nasa isang tao, tinatawag natin it is a good moral or ethics, or it is a good attitude or behavior, hallelujah, and that is good. But in the sight of the Lord, hallelujah, especially if it is self-righteousness, it is filthy rags only unto the sight of the Lord. Ang tunay na righteousness, walang iba kundi it is the righteousness of God, and Jesus Christ is the righteousness of God. You know that our Lord Jesus Christ came here in the earth, hallelujah, to express the nature of God, to manifest the life of God, to express the divine attributes of God. At hindi lamang po kay Jesus Christ, kundi yun yung nais ng ating Panginoon Diyos na mai-transform, o yun ang mai-mold sa bawat kanyang mga anak. You know, my brethren, hallelujah, especially nang tayo ay when we were still unbeliever to the Word of God, hallelujah, napakadali po tayong hallelujah, ma-influence by the things of the world, by the people around us. But the secret formula for the sons and daughters of God, for us to be strengthened, for us to be nourished in our soul, hallelujah, is to be saturated. Pag sinabi natin saturated, mababad tayo ng walang iba kundi salita ng ating mahal na Panginoon. And that is by hearing and hearing God's word every day, habang tayo nasa trabaho, habang tayo nagpapahinga sa bahay. And yan po yung hallelujah, ating comfort in our soul, especially in this last age. You know, my brethren, hallelujah, can we open please in the book of 1 Timothy chapter 4, if I'm not mistaken, in chapter 4. Hallelujah. And that is not happening not only to Brother Ranjit, but to anyone, hallelujah, praise the Lord, because 2 Timothy rather. Especially to anyone in this last age, hindi nyo ba napapansin, mga kapatid, na ngayon napakalakas, natanggap mo yung blessing ng ating Panginoon Diyos habang tayo'y nakikinig ng kanyang salita. But in a moment na, hallelujah, malingap lamang tayo, ay madali tayong masilo yung attention natin by the devil. Especially in this last age. Amen? Tingin ka lamang sa cellphone mo, na kapapakinig mo pa lamang ng streaming sa gawain ng ating mga mahal na kapatid. Hallelujah. But paglingap mo lamang, mga kapatid, hindi ka pa umaabot ng isang oras. Hallelujah. At malingap ka lamang, napatingin ka lamang sa cellphone mo. The devil easily cuts your attention. Hindi po ba? Ganun po ka-critical yung ating ginagalawan ngayon, because this is the end of times. Amen? This is hallelujah, this is the last moment of the devil, hallelujah, to propagate yung kanyang, hallelujah, deception, because his end is very nigh. Praise the Lord. Kaya nga, hallelujah, mga kapatid, ginagawa niya yung lahat ng kanyang magagawa para tayo ay kanyang to catch in his snare, umasilo sa kanyang patibong. Amen? But
the Lord our God had done everything for all of us. Hallelujah. For us to be equipped, especially in this last age. Sino bang mas malakas? Hallelujah. Sino bang mas dakila? Hallelujah. Yung anak ba ng Diyos o si Satanas? Even just compared to the angels of God and to the sons of and daughters of God. Hallelujah. Don't you know that, hallelujah, na mas mataas, hallelujah, ang ating tinatawag natin na relasyon sa ating mahal na Panginoon. At yung kanyang special, hallelujah, delights para sa bawat isa sa atin. Because we are the sons and daughters of God. Amen? Kaya't mga kapatid, you know that the devil, hallelujah, cannot harm you, even cannot approach you when you are fortified with the Word of God. Kaya lagi tayong tinuturuan na, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out by the Word of God. Di ba kumakain tayo ng pagkain sa araw-araw? Pag hindi tayo kumain ay, hallelujah, hindi yun maaari sa ating katawan. Ganon din, mga kapatid, higit na kailangan natin, hallelujah, higit na kailangan sa ating sarili, sa ating katawan, sa ating kaluluwa, ang salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil pwede tayong hindi kumain sa maghapon basta meron tayong tubig. But if we will not feed our soul with the Word of God, doon po tayo madaling manghina, madaling, hallelujah, madapa, madaling, hallelujah, to be deceived by the devil. Because the devil is only a bluff. Wala na po siyang kapangyarihan sa atin. Kundi yun ay kanya lamang na kumbaga, it is just only to deceive us and to bluff us. Meron siyang yung panaw, ngunit wala siya yung palisok. Amen? Praise the Lord. At kagaya siya ng isang buzzing beast in which siya maingay, mag-iingay na lamang. Siya ay nagdudulot na lamang sa atin ng kagulumihanan o ingay, but the sting that he had is already stung in the body of our Lord Jesus Christ. Kaya't wala na siyang kapangyarihan sa atin. The only thing that we can do, hallelujah, is, ano sabi ni Scripture? Even, there is one question in one of our brethren, isa sa ating brother or sister, if I'm not mistaken, sa Conduct Order Doctrine, question and answer. Sabi ng isang nagtanong kay Brother Branham, na, how can I overcome or how can I rid the stubborn spirit that is within me? Tinanong yun sa prophet. Ano sabi ni Brother Branham? Watch and pray. Pray every day and read the Word of God every day. Yun lamang po mga kapatid. Because if we will pray unto the Lord, that is the time that we are communicating or communing with our Heavenly Father. At kung tayo hallelujah, if we are prayerful unto the Lord, hallelujah, doon po natin nadarama sa tuwina that we believe, that we know within ourselves na napakalapit niya sa atin. And if we are always reading the Word of God, hallelujah, it is the Word of God that strengthened, hallelujah, to our soul. It is the Word of God, hallelujah, that protects us against the vials of the devil. It is by the Word of God, hallelujah, that gives us, hallelujah, joy in our soul, comfort in our soul. Especially in this last days, mga kapatid, hallelujah, that this world, wala pong ibang gagawin ang espiritu ng kaaway. It is just to deceive the sons and daughters of God and to bring, hallelujah, confusion, to bring, hallelujah, discouragement, disappointment. And including that, yung critical spirit. Hindi po ba? But you know, my brethren, hallelujah, even what had our Lord Jesus Christ when He was in the hills of Golgotha, in the cross of Calvary, showing to us that we must be positive or optimistic in every angle of our life. Amen. Hindi po matanggal, mga kapatid, hallelujah, in this flesh, andun po yung kalikasan. Adamic nature, and that is the fleshly nature. But God, hallelujah, is continuously sanctifying His saints, edifying His body, and perfecting the bride of our Lord Jesus Christ in this age. Amen.
And that is the promise of God. That's why we have the message of the hour. This message will bring us the rapturing faith. This message will clothe us or adorn us with that, hallelujah, linen or fine clothing or linen without spot, without wrinkle, without blemish, as the bride of our Lord Jesus Christ in this age. I would like to open, mga kapatid, in the 2 Timothy chapter 3. Hallelujah. God has a purpose that why Brother Ranjit had shared this word, hallelujah, about the spirit, critical spirit, because this is not helpful to the sons and daughters of God. This just to remind, hallelujah, na judge not so that you will not be judged. Measure not so that you will not be measured by God. Amen? At wag po tayong mapangutya o tinatawag nating in the simple term na yung pintasero. You know that when I was a small child, what that I have learned throughout until that I was, hallelujah, while I'm growing, hallelujah, is that wag po tayo maging pintasero. Especially when I was a small child, I remember before that meron ako isang bagay na pinintasan noon. Hallelujah. And I was corrected by my mother, hallelujah, saying that hindi maganda ang magiging pintasero. Paano kung sa'yo nangyari ang pagiging isang bulag, isang pipi, o isang may kapintasan, or whatsoever. Kaya, hallelujah, the Lord our God, hallelujah, well, there's no perfect being in the human flesh, but there's only one perfect, and that is our God. And the bride of our Lord Jesus Christ, hallelujah, in the sight of man, hallelujah, it is full of weakness. Hindi po ba? In the sight of man, hallelujah, ay hindi po sakdal. But in the sight of God, hallelujah, in the message perfection, sabi ng prophet doon that because of the blood of the Lamb, hallelujah, because of our Lord Jesus Christ, blood that has been shed, hallelujah, when He was crucified in the cross of Calvary, praise the Lord. And that blood of the Lamb, hallelujah, that was applied, praise the Lord, for all of the sins of the sons and daughters of God na mga nagsisi sa lahat ng mga pagkakasala. Sa paningin ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, we are already perfect. Because the perfect one, praise the Lord, nothing else, it is our Lord Jesus Christ. It is not only with us, but it is already in us. And the perfect Word of God, hallelujah, that we embraced in our soul, praise the Lord, sanctified our soul, and it is what the Lord our God said unto us, it is the germ seed that was already within our soul. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, I would like to, not only for that kind of spirit, but, hallelujah, these are the spirit of the last days, spirit of the end times, that we have to be cautious, and we have to resist the spirit of the devil. Amen? You know that, my brethren, even I witness that it is not only to the, even to the believers, hallelujah, nagiging biruan, yung pagpipintas, but that is not good. Amen? And God bless you, Brother Ranjit, because you are honest, hallelujah. And the Lord our God knoweth the reins and the thoughts and the intents of every hearts of men. Hallelujah. You know, hallelujah, even I witnessed, hallelujah, that nagiging biruan na lamang maging sa kapatid at maging sa pastor. Hallelujah, na ginagawang biro maging sa isang pastor yung kahinaan ng isang pastor, and that is not good. Amen? But, hallelujah, our God was so gracious. He is changing the hearts and unveiling His Word. Hallelujah. Amen? And the Lord our God, hallelujah, na isang ating Panginoon Diyos na yung ating worldly nature. Praise the Lord. Kaya nga't mga kapatid, kagaya niya mga kapatid sa
isang bagay, hallelujah, na kinakailangan pigain ng ating Panginoon Diyos ang lahat-lahat sa atin. Nang matanggal sa atin yung tinatawag nating remnant o yung mga bagay na hindi natin kailangan. At ng Kanyang ma-filled yung ating vessel. Praise the Lord. Nothing else. It is the holy presence of God within us. Amen. At bago pa tayo dumako dito mga kapatid sa 2 Timothy chapter 3, the prophet, because of his experiences throughout his childhood, mga kapatid, it developed to him yung tinatawag nating complexes. That is the term that the prophet had say it sa kanyang life story, na develop sa kanyang complexes, that even though that hanggang sa dumating yung time na kaya nga, hallelujah, even in preaching the word of God, hallelujah, ay hindi siya, he has no confidence within himself. Because, hallelujah, truly that we must have not a confidence within ourselves, hallelujah, especially in God's word. Our only confidence is unto God through our Lord Jesus Christ. Amen. So, the prophet, hallelujah, because of he was born with a father that is bootlegger, sila'y mahirap, hindi po ba, mga kapatid? Siya'y, hallelujah, sila'y mahirap, nakatira lamang sila sa barong-barong na kanilang tinutuluyan. Amen. Wala siyang kaibigan dahil yung kanyang apelyido bilang Branham ay tila baga hindi maganda yung reputasyon sa kanilang lipunan. Amen. Because this father is bootlegger. And that brought to him tinatawag natin na complexes. Dinala niya yon hanggang sa, hallelujah, hanggang sa bago na nga siya kunin ng ating Panginoon Diyos. He was having that complexes. Hindi lamang yun, kundi meron siya stomach trouble. Amen? But, hallelujah, God has a purpose for that to him, because in the message, perfect strength and perfect strength in a perfect weakness. Hallelujah. Hindi po ba? As Paul prayed unto God in the book of 2 Corinthians, in the book of Corinthians, that the weakness or the thorn in the flesh, hallelujah, that he prayed 3 times unto God earnestly, natanggalin sa kanya yung thorn of the flesh. Praise the Lord. But, hallelujah, instead that the Lord had given him, hallelujah, an assurance na natatanggalin, hallelujah, instantly, o pawiin o dinggin instantly yung kanyang panalangin, ang tinig ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, that He spake to Paul, that in your weakness, my strength is perfect or perfected. Amen? Hindi po nangungulugan na tayo ay malayang gumawa ng pagkakasala, malayang abusuhin yung biyaya ng ating Panginoon Diyos. No. Because kung yun po yung ating, hallelujah, nasa sa ating puso, then still, we need to be born again. Amen? Because it proves also that still, hallelujah, that we are still in the rudiments of the world. But God knows the desire of your heart, that you prayed. Kaya nga, when you hear, that's the purpose of hearing God's word, because faith cometh by hearing by God's word, or by the word of God. Kaya't kung tayo naturuan ng ating Panginoon Diyos, pinahayag niya into our hearts, that the Lord our God spoke to your hearts, He revealed His word unto your hearts personally, then it will be the desire of your heart. That will be the conviction in your heart to pray unto God, hallelujah, na siyang maihubog, na siyang, hallelujah, that will be the life within your soul. Amen? That's why that is so important in hearing God's word. Amen? Na hindi tayo magmukmuk lamang tayo sa isang lugar o sa isang dako tayo pumunta sa oras ng ating gawain. But in times of our church fellowship unto the Lord, it is very important, hallelujah, the Lord our God that found you faithful unto your pews, unto your position, then the Lord our God, praise the Lord, will be pleased unto you. Amen? At siya ang nagpapalago ng bawat pananampalataya. And what I mentioned you, even the prophet, hallelujah, is that the prophet, he had that complexes. The term that was in the prophet, it is not a critical spirit, but it is the complex in his flesh. Complex.
Amen? Nagkaroon po siya na tinatawag natin parang, yung term natin, it is inferiority complex. Amen? Dahil sa kahiya-hiya hallelujah, nature o yung kanyang tatay, it is hindi kasi maganda yung tinatawag nating family background. Hallelujah, nila Brother Branham ng kanyang tatay, and because of the poverty that he had, yung kahirapan sa buhay, hallelujah, na walang nais makipagkaibigan sa kanya, at hindi lamang yun, kundi siya ay kinukutya ng habang siya, when he was still in the school age, hallelujah, that brought to him complex. Amen, at kanyang dinala yun hanggang sa even when the Lord, our God had given him the commission, hallelujah, even he said that sinong maniniwala sa akin, wala akong pinag-aralan. Amen, I have no education. Hindi ako nakatapos, I'm only 7th grade. Amen? At paano ako maniniwala? But sabi ng Panginoon, He just pointed him unto Moses, that the Lord our God had given a sign to Moses. Amen? And because that he is faithful unto the Lord, hallelujah, may it be an example sa bawat isa. Because he loved the Lord and he has been faithful unto the Lord. Hallelujah. The Lord had vindicated his ministry. Unparalleled yung ministry in our century that our God had given to the prophet. Don't you know, my brethren, dala-dala niyang complex na yun. Even the last time, hallelujah, na when he was in the Mount Colorado, if you remember, that the one in the message that I preached before. Well, he was in the Colorado mountain, and he was trapped with that blizzard. Amen. At it just only a couple of hours, the snow will be so high that in which he cannot survive if he will be trapped there. Amen. And he was so nervous, he was looking for the road or the way out. Supposedly that he is trying to run away from that incoming blizzard. Amen. But there's a voice that spoke unto him, and it is familiar unto him, that voice, and that is the still small voice of our God. Told him that, go back. And being the prophet is completely trusting unto the Lord. He went back, amen, and God told him just to speak the word. Amen. And by the authority, hallelujah, that God had been given to him, he speak the word, hallelujah, and the nature obeyed him. And you know that the clouds, hallelujah, departed to east, to north, to south, to west, amen. Then the sun, hallelujah, the sun appears to him in that mountain. And you know, even though the Lord had answered him when he spoke that very word, in that moment that he was in trouble, because he is obedience unto the ministry, he is obedience unto the voice of God, hallelujah, then our God backed up him. And you know, my brethren, hallelujah, ano nangyari mga kapatid? Even though the Lord had heard him in that situation that he had, there's a heaviness in his heart na hindi niya may kakaila, and he was carrying that throughout the years, including the complex. Amen? Until that he was thinking, and he is, hallelujah, thinking within himself, hallelujah, within him, about that heaviness that he had in his life, in his heart. And suddenly he just heard plop, plop. He just heard a drops of water in the dried leaf. And he didn't notice, hallelujah, that it is the tears from his eyes. Amen. That is how that he was so longing to the Comforter, our God. Amen. And even, hallelujah,
just given unto him about the complex, the heaviness of his heart unto God. Amen. Then the Lord God spoke unto him, and the Lord God spoke to him that, would you like to stroll with me? Amen. And he remembered, hallelujah, Adam in the Garden of Eden with the Heavenly Father communing with him. Adam communing with our Heavenly Father. And he said that, yes. Hallelujah. And in that moment, that he knew within himself that all the burdens, all the complexes that he had throughout the days of his life was taken away by the Lord. Amen. There is a time and season unto God. Sometimes itinutulot siya ng ating Panginoon Diyos para kagaya ni Paul. He was already the chiefest among the apostles. But the Lord our God did not take immediately the thorn of this flesh. Why? Para so that for him not to boast himself because of the mysteries, the mystery that the Lord our God had allotted to be revealed unto him. Ganon din sa prophet. It is the same also. Because Paul, he was the prophet of the first church age, and Brother Branham, he is the prophet, Malachi 4:5-6, of the 7 church ages. It is the same also, complex with the prophet. But the Lord our God had a purpose for the prophet. Amen? Even the prophet said that, I know that many people, even my wife, cannot understand me. Hallelujah, even I myself cannot understand myself. The prophet said that. What is that? It is the complex. That even nagpatingin siya sa doktor to check what is happening to him, that about, hallelujah, about something about his emotion. And they check about his nerve, EMG, about the nerve conduction. Everything is normal according to the doctor. Everything is normal. And you know the prophet, hallelujah, the Lord our God was so gracious unto the prophet. God designed, hallelujah, the nature that was in unto God's prophet according to the purpose of God. You know why? You know, sabi nga ng prophet na, you know that the prophet even can sleep at night, maybe 2 hours in the night. Amen? Most of the time because the Spirit of God gives him visions. Amen? Speak to him. Amen? Kung titingnan natin, kulang na kulang sa pahinga ang propeta. That's why when he will be almost, hallelujah, burst in his physical condition, hallelujah, he goes to the wilderness. Because he can find the comfort when he sees God in his creation, in the wilderness. Amen? But what I'm saying here, my brethren, hallelujah, is that, hallelujah, the Lord was so gracious unto all of his children. He loves you and I, whosoever and whatsoever you are. Because God knows what is the reins and the intents and the thoughts of your hearts. But, hallelujah, one thing that the Lord our God is, hallelujah, pleasing to be seen unto us, hallelujah, is that for us to watch and pray. Read the Word of God and pray every day. Because this is the most powerful weapon that we had, especially in our age. Hallelujah. At mga kapatid, hallelujah, I'd like to say here, mga kapatid, to impart this the spirit of the last times, or the end of times spirit. This know also that in the last days perilous times shall come. How many times already that you have heard and, hallelujah, read this when we are here in God's word, hallelujah? For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Praise the Lord. Kung wala po yung Espiritu ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa ating lahat, praise the Lord, napakadali lamang makagawa ng isa sa mga nakasulat dito sa talatang ito. Amen? Yung sinasabi pa nga lang dyan sa una pa nga lang, lovers of their own selves. Without the humbleness, without the meekness of the Spirit of God that will dwell within you, hallelujah, praise the Lord,
that is what the flesh desireth. What is that? Always to be praised by men. To be appreciated by men. Amen? Yan po yung nais ng tao, yung lagi siyang napapupurihan. Amen? Praise the Lord. Wala pong masama na tayo ay na-appreciate dahil sa ating, hallelujah, because of our good deeds or helping others. Amen? But you have to be careful, to be cautious, hallelujah, na huwag mong makuha yung kapurihan na dapat sa ating Panginoon lamang. Amen? Praise the Lord. Ang sabi niya po dito, covetous, boasters, mapagmalaki, mapagmataas. Amen? It is, hallelujah, even though that we are the bride of our Lord Jesus Christ, it must not be seen to us to be being boasters. Amen? Mapagmataas, proud, mapagmalaki, blasphemers. Amen? Disobedient to parents, unthankful, unholy. Yung unthankful pa nga lang mga kapatid, marami na po dyan ang sablay. Nakakalimutan magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Mapapasalamatan lamang ang ating Panginoon Diyos pagka lumagpas na ng 10,000 ang blessings. Pero pagka 100 lamang, hallelujah, ay hindi na-appreciate na ang Panginoon Diyos pa rin ang nagbigay. Praise the Lord. And thankful, unholy, yung unholiness. Praise the Lord. Ano po yung unholiness? Unholy, kawalan ng kabanalan. Amen? And without holiness, man shall not see God. Lagi po nating tatandaan. Kaya nga, kasama po sa sangkap na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa kanyang nobya, sa uling kapanahon ito, ang kabanalan. Hindi lamang po justification, sanctification, kundi hanggang sa baptism of the Holy Ghost, because the baptism of the Holy Ghost, that, hallelujah, makes you holy in the sight of God. The holiness of the Holy Ghost or the Spirit of God is in you. Amen? Praise the Lord. Without natural affection, wala na po yung pag-ibig, malasakit. Truth breakers, false accusers. Hindi po ba? False accusers. Incontinent. Fierce. Despisers those that are good. Ano po yun? Yung, hallelujah, despisers. Sila po yung po yung espiritu na kung saan sila yung, hallelujah, nagbabato ng isang salita ng hindi maganda sa kapwa na siyang gumagawa ng kabutihan. Amen? Is it the Spirit of God, hallelujah, para kutsain mo ang isang tao na siyang gumagawa ng mabuti? Praise the Lord. Tuloy po natin mga kapatid. Hallelujah. Pagkitaas. Praise the Lord. Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God. Ano po yung traitors? Heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Especially in this age, we are living in the age full of pleasures, luxury, comforts. Amen? Kaya sabi niya po dito, lovers of pleasures, yung mapagmahal sa tinatawag natin karangyaan or pleasures of this world. Even that it was written in the scripture that she who liveth in pleasure is dead in the sight of God. Ang babae na nabubuhay sa kalayawan ay patay sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. For this sort are they which creep into houses. Yung mga bagay na ito, it is the Spirit na siyang gumagapang, hallelujah, sa houses, tahanan. Hindi po ba? And lead captive silly woman laden with sins, led away with diverse lust. Kaya nga't mga kapatid, hallelujah, yung espiritu na yan, pag yan na makagapang, yun ang nagdudulot, hallelujah, sa isang tao ng ano po, praise the Lord, ang pagiging isang karnal, pagiging isang makasalanan. Amen? Because of this spirit of the devil, spirit of the last days.
Praise the Lord. At kaya nga't mga kapatid, hallelujah, but God has a promise. Amen? He will never leave you nor forsake you. Lagi po nating tatandaan, kailanman hindi tayo iiwan, ni pababayaan, ni kamumuhian ng ating Panginoong Diyos. Always remember that. Amen? Always remember that. Hallelujah. Can you open please in Psalms chapter 94 verse 11? Babasahin lamang po tayo bago tayo magtapos. Hallelujah. Amen. Sabi niya po dito sa verse 11, the Lord knoweth the thoughts of man. Amen. Alam, nababatid ng ating Panginoon Diyos ang kaisipan ng bawat tao. That they are vanity. Ano sabi niya po dito? That they are vanity. Kung sinabi nating vanity, wala pong kabuluhan. Amen. Blessed is the man whom thou chastenest. Mapalad ang tao na iyong pinapalo o itinutuwid, o Panginoon. Di po ba? Praise the Lord. Sabi niya po dito, blessed is the man whom thou chastenest, O Lord. Mapalad ang tao na iyong itinutuwid o iyong pinapalo, O Panginoon, and teachest him out of thy law. At iyong tinuturuan sa iyong kapamaraanan, sa inyong salita. That thou mayest give him rest from the days of the adversity. Na ikaw ang siyang nagbibigay ng kapahingaan sa araw ng ano po, in the days of adversity. Until the pit be digged for the wicked. For the Lord will not cast off His people. Dahil ang ating Panginoon Diyos, hindi niya itatakwil ang kanyang bayan. Neither will He forsake His inheritance. Praise the Lord. But judgment shall return unto righteousness, and all the upright in heart shall follow it. Praise the Lord. Ano po yung judgment na yan, mga kapatid? Hindi po yan, ibalik natin doon sa yung sinabi natin kanina. Huwag niyo muna i-move sa 15. But judgment shall return unto righteousness. Yung sinasabi dito na judgment, hindi po yan yung damnation. Judgment unto damnation. Kundi sinasabi niya ditong judgment, that is the chastening, that is the molding, that is the correction, that is the teaching of unto His children. Amen? Ano sabi ng Scripture in the book of Romans? For there is no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen? Kaya sabi niya po dito, but judgment shall return unto the righteousness, and all the upright in heart shall follow it. Hindi po yung judgment na yan sa kahatulan, kundi yan yung kapamaraanan ng ating Panginoon Diyos para sa kanyang mga anak to be unto His word. Pagtuturo ng ating Panginoon Diyos. Who will rise up for me against the evildoers? Or who will stand up for me against the workers of iniquity? Sino ang hallelujah, tatayo? Rise up. Rise for me, para sa akin, laban sa mga gumagawa ng mga masasama. Or who will stand up for me? Sino ang tatayo para sa akin? Laban sa mga gumagawa ng katampalasanan. Unless the Lord had been my help. Praise the Lord. Liban na ang Diyos ang siyang aking tulong. My soul had almost dwelt in silence. Ang aking kaluluwa ay nananatili sa katahimikan. Verse 18, hallelujah. When I said, my foot slippeth, the mercy of the Lord held me up. Praise the Lord. Tingnan niyo dito sa verse 18. When I said, my foot slippeth. Amen? Yan po yung time na nadadapa o nadudulas ang kanyang mga anak. At tayo ay lalapit muli sa ating Ama Panginoon. Patawarin mo po ako. Dahil hindi ko po nais na gawin ito. I just slipped once again sa kahinaan, the weakness of the flesh. Amen? And then the Lord is faithful and merciful that He held us up. Amen? In the multitude of my thoughts within me, my comforts delight my soul. Praise the Lord.
Sa napakaraming bagay na aking, hallelujah, tinatalastas sa aking kaisipan, ang aliw ng Panginoon Diyos ang siyang nagbibigay kagalakan sa aking kaluluwa. Praise the Lord. I encourage you, my brethren, pag uwi nyo ng bahay, ulitin yung basahin itong Psalms chapter 94. Amen. Shall the throne of iniquity have fellowship with thee? Yung trono ba ng katampalasanan ay meron siyang kapamahalaan sa iyo? O meron siyang pagtitipon o pakikiasa sa iyo? Which frame it mischief by a law? They gather themselves together against the soul of the righteous and condemn the innocent blood. But the Lord is my defense, and my God is the rock of my refuge. Ang tao walang magagawa kailanman, ngunit meron tayong Panginoon Diyos na siyang ating pananggalang. Ang ating Panginoon Diyos ang siyang bato ng ating, hallelujah, ng ating matatagpuan, our place of refuge. And He shall bring upon them their own iniquity and shall cut them off in their own wickedness. Yea, the Lord, our God, shall cut them off. Hallelujah. Shall cut them off. Hallelujah. Mga kapatid, can we follow please in the book of chapter 119, verse 35. Hallelujah. Amen. Verse 34. Give me understanding and I shall keep thy law. We can only keep God's word as the Lord gives us His understanding. What is that understanding? It is His personal revelation to you. Yeah, I shall observe it with my whole heart. Praise the Lord. Na siyang aking susundin ng buong aking puso. Make me to go in the path of thy commandments, for therein do I delight. Make me to go. Praise the Lord. Sino makakagawa nun? Tayo ba? Panginoon Diyos pa rin. Make me to go in the path of thy commandments, for therein do I delight. Dahil dito lamang ang ating kagalakan ng ating kaluluwa. Walang iba kundi sa kanyang salita. Incline my heart unto thy testimonies and not to covetousness. Incline my heart. Incline my heart unto thy testimonies and not to covetousness. Turn away mine eyes from beholding vanity. Iyong ilayo ang aking mata sa hallelujah, sa mga bagay na kasalanan, walang kabuluhan, na pagkakasala. And quicken me thou in thy way. Praise the Lord. Establish thy word unto thy servants, who is devoted to thy fear. Praise the Lord. Establish thy word unto thy servant. Iyong pagtibayin ang iyong salita sa iyong lingkod, who is devoted to thy fear. Turn away my reproach which I fear, for thy judgments are good. Behold, I have longed after thy precepts. Quicken me in thy righteousness. Let thy mercies come also unto me, O Lord, even thy salvation according to thy word. So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me, for I trust in thy word. If we have God's commandment, if we are in the ways of the Lord, if we trust in the way of the Lord, hallelujah. Ano sabi niya po dito? Praise the Lord. Ano sabi niya po dito? Wherewith I have wherewith to answer him that reproacheth me. Even the devil, Satan, that reproacheth thee. Amen? Na siyang, hallelujah, nagbibigay sa iyo ng kagulumihanan, ng kahinaan, ng kaguluhan ng pag-iisip. Amen? Praise the Lord. If you are unto the ways of the Lord, if you are into the commandment of the Lord, if you trust in Him, hallelujah, trust in God's word, hallelujah, even you can defeat the devil by God's word. Kaya mga kapatid, hallelujah, for us, mga kapatid, for us, hallelujah, to be strengthened, to be established, to be delighted by our God, hallelujah, there's only two things for us.
hallelujah, na maging ating buhay. Hindi lamang kundi ito'y habit, but it is our life. It is in our everyday life. That is to pray unto God, be prayerful, and read His Word every day. And if you resist the devil cannot harm thee, neither can approach thee, and he shall flee from thee. Mga kapatid, hallelujah, God knows what is in your heart. Love the Lord with all of your heart, with all of your soul, with all of thy strength, and love thy neighbor as you love thyself. If you love your neighbor as you love yourself, hallelujah, the complexes that you are thinking, hallelujah, within yourself towards your neighbor, the things being negative, hallelujah, around you, to your neighbor, hallelujah, ay yun ay mapapawi, mawawala yun. Amen? Because you are, hallelujah, already in the kingdom of God. The one that reigns you, the one that is having dominion unto you, it is our God that has a dominion, that has domain, that has His reigning, that is ruling in your life. Praise the Lord. And we are so blessed, my brethren. Blessed is the man that trusted in the Lord. Hallelujah. For they are the sons and daughters of God that shall inherit the earth. Praise the Lord. Mga kapatid, hallelujah. Always remember, my brethren, hallelujah, that you are the sons and daughters of God. You are the sons and daughters of the God that created the heavens and the earth. Amen. That's why you have to act as the sons and daughters of God. Be a Christian. Live the life. Amen. Kung meron tayong isang dapat pagkabalahan dito sa ating buhay na nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon Diyos, walang iba kundi, hallelujah, we have to be always be saturated with God's Word. Be always prayerful. When the Lord reminds you that you have to pray, wag po tayong magdalawang isip. Because if we sleep, what the Lord is speaking to us na nais niyang ipagawa sa atin, kung ating palalampasin ang kanyang tinig, then that's the time that the adversary can easily attack us. Amen? The devil can easily attack us if we neglect God's voice speaking to our hearts. Always be prayerful, love your brethren, pray with each other. Yan po yung pinakamahalaga, being the sons and daughters of God. If you have something against your brothers or sisters, hallelujah, you can talk privately. Amen? And you have to pray, ipanalangin ang bawat isa. Dahil mga kapatid, hallelujah, the Lord our God loveth the sinners. Jesus Christ came, hallelujah, came to the publicans. Hindi siya pumunta sa mga walang kasalanan, kundi siya ay pumunta sa mga makasalanan. Amen? Praise the Lord. And hallelujah, even our Lord Jesus Christ, hallelujah, nakisalimuho siya sa mga makasalanan. Amen? Because they are the people that needs Jesus Christ. Praise the Lord. And my brethren, hallelujah, we are the people, chosen people of God. And we are needy people of God. Needy not of the things of the world, amen, but needy to our Heavenly Father, needy for the holy presence of our God within us, needy of His Word, needs of His strength. Amen? Tayo yung taong higit na nangailangan sa ating mahal na Panginoon Diyos. That's why in the message, perfect strength and perfect weakness, hallelujah. Who knows which is up and down? Who knows east or north? Amen? Who knows? Sino nakakaalam? Praise the Lord. Up or down, or the earth is standing, hallelujah, in the North Pole or South Pole.
but the earth is floating. Amen? And it only determines that it is our God that knows everything in our life. It only determines it is only God that knows what is good and what is righteous unto man. Because there is a way seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Kala natin tama tayo, tama yung ating tinatahak, tama yung ating desisyon, tama yung ating iniisip, tama yung ating sinasalita. But it is the ways of death. Praise the Lord. That's why the Lord our God, hallelujah, teacheth us, given us a holy or sacred trust. And that sacred trust, hallelujah, it is sacred trust of the inheritance that He had given unto us. Sacred trust unto His Word. Na hindi po natin, we will not compromise on God's Word. We will not compromise the sacred trust that our God had given unto us. Praise the Lord. And the Lord will be always faithful unto you, even unto the end. Hallelujah. Yan mga kapatid, hallelujah. Let every sin and weight that can be easily beset us, be set aside. Thrown away, tapon natin yon. Amen. And what the Lord our God had taught us, we have to do it with all of our hearts. To serve Him faithfully. Be diligent in His word. Be prayerful. Pray without ceasing. And let the love of God and the peace of God that passeth all understanding will be richly be in our hearts towards with each other. Hallelujah. And mga kapatid, hallelujah. You are the sons and daughters of God. You are not sinners anymore. Amen. Because being, hallelujah, a vessel of dishonor, you had been justified, sanctified, hallelujah, by the washing, by the water of God's word, hallelujah. And now, my brethren, you are the vessel of honor in the sight of God. You are the sons and daughters of God. Don't let the complex that the devil is trying to inject to our mind, hallelujah, na siyang manatili sa atin. I-cast away natin mga bagay na yun. Be always positive, hallelujah, that the Lord our God had chosen you. You are in His mind. God is caring for you. Be always positive. Hallelujah. Because God cares for you more than what we can understand or what we are thinking, how He cares for us. Always remember that, my brethren. Hallelujah. Kaya mga kapatid, just humble your hearts unto the Lord. Love Him with all of your soul, spirit, with all of your strength. Humble your hearts in God's word. Be obedience to the voice of God. Be obedience to the leading of the Holy Ghost. Hallelujah. And every day in your life, being a Christian, be prayerful and always feed your soul. Strengthen your soul by God's word. Hallelujah. God bless you mga kapatid. Hallelujah. To God be the glory. Praise the Lord. And can we sing a song to the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray first unto the Lord. I'd like to invite you to stand up. Muli dakila namin Diyos, maraming salamat po Ama sa inyong hallelujah, blessed opportunity that you've given unto us, Father, to be fellowship or to have a fellowship, Father, under the blood of the Lamb. In this place, Father, in the place by your grace that you put your name and you kept your blessed word, Father. My dear God, hallelujah. Thank you, Father, for your blessed word, oh God. Thank you, Father, hallelujah, for your message that you are teaching us, oh God. Thank you, Father, for your Holy Ghost, oh God, discerning every spirit, oh God. Thank you, Father, for the Holy Ghost, oh God, the Spirit of truth that will guide us, teach us in all thy ways, Father. Oh, Lord Jesus Christ, I pray unto thee, Father, let your word, Father, that you have given unto us, Father, continuously teaching us, oh God, reminding us, Father, that we are the sons and daughters of God. Teaching us, oh God, to behave, to walk, and to live as a Christian, oh God.
I pray unto thee, Father, hallelujah, of your healing touch. There's still balm in Gilead, O God, that any soul that needs of your healing, Father, is still as effective as yesterday, and it is as the same as today, and it will be until tomorrow, if the Lord tarries, until the coming of our Lord Jesus Christ that we are waiting upon. My dear God, hallelujah, bless your children, Father, hallelujah, with your blessed word. Let your Holy Spirit, Father, be equipped, O God, in every hearts, every lives of your children, Father. And I pray unto thee, Father, adjuring in the name of our Lord Jesus Christ, every devil of deception, spirit of wickedness, spirit of lust, spirit of, hallelujah, complexes, spirit of pessimistic, spirit of, hallelujah, spirit of the last days, Father, spirit of the end times of this world, be cast away in the name of our Lord Jesus Christ, to be cast away by the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ. For it is written, hallelujah, it is written that no man nor the devil can harm your children, O God. I pray unto thee, Father, in the name of our Lord Jesus Christ, let the Spirit of grace might dwell in every heart of your children. Let the message of grace be richfully, hallelujah, be planted in every soul of your children. Let your blessed holy presence, Father, hallelujah, your blessed Holy Ghost, O God, that will baptize, that needs of your baptism of the Holy Ghost, O God, to your children, O God. My dear God, hallelujah, thank you, Father, for your blessed word, O God. Thank you, Father, hallelujah, that it is our God that teaches us unto the ways of the Lord. O Lord Jesus Christ, hallelujah, keep your children from evildoers, O God. Keep your children, O God, from temptations, O God. Keep your children, O God, from the rudiments of the world. Keep your children, O God, from the things of the world. O Lord Jesus Christ, hallelujah, and humble every hearts of your children. May your Spirit of grace, Father, will teach, will chasten, will correct, will sanctify, will cleanse, hallelujah, every hearts, every minds of your children, every lives of your children, every house of your children. Lord God, let it be, Lord God, a house of prayer. Let it be a house of the Lord. Let it be a house of the dwelling place of the Most High God. My dear God, hallelujah, thank you, Father, for your blessed word, O God. O Lord Jesus Christ, help us, Father, that we might meditate your word every day, every afternoon, and every night, O God. Let thy word, Father, be in us, Father. Let not thy Holy Ghost, let not thy word depart from us, O God. I pray to thee, Father, hallelujah, bless my beloved brethren, my brothers and sisters. Humbly pray, Father, of your healing virtue, O God. The healing virtue of the Holy Ghost, Father, be in every hearts of your children. Lord God, hallelujah, thank you, Father, for your blessed word. Bless Brother Ranjit. Bless all of my brothers and sisters with your blessed word, Father. And let your word that you have given unto us, Father, from your message, from your Holy Script, Father, be planted, O God, will be enriched, O God, will be increased, will increase the faith of your children, Father. My dear God, hallelujah, thank you, dear God. Thank you for your grace. Thank you for Calvary. Thank you for your blessed word. Thank you for the blood has been shed unto us. Thank you, Father, for all the divine promises, for your divine word that you have given unto us. We're claiming, Father, in every divine promises that you have written unto your word, Father, we're claiming, Father, that you will never fail it, that it will be fulfilled in our life. Thank you, Father. We love you, O God, and I humbly commit all of this prayer. Bless our brother or sister, O God, in the room. May you meet their needs, Father. Reach their needs, Father. Reach their hands, Father. Those that are, hallelujah, Lord God, hallelujah, had fell, Father, hallelujah, in their journey, Father, because of the rugged ways, because of the wiles, deceptions of the devil. Almighty Father, you are our help in times of needs. Lord God, you are our rescue, O God, in times of trouble, O God. I pray to the Father that may you reach every hearts of your children, every hands that needs of your strength, every hands that needs of your healing, every hands that needs of your sanctification, every hands, O God, that needs of your power,
of your deliverance, O God. The power of your resurrection, O God. Deliver, O God, those that are in the chains of bondage, O God, of the deceptions of the devil. May you strengthen, Father. You are the God hallelujah, that promised us, O God, that you will restore to us, O God, the word of your, hallelujah, healing, O God. The word of your deliverance, Father. You are the God, hallelujah, the restorer of the path and the repairer of the breach, O God. You are the God, hallelujah, that changeth not, that delivers the children, hallelujah, of the children of God in Egypt. You are the God that changeth not, the same yesterday, today, and forever, that healeth, O God, your children in the times of Moses, that gives deliverance in the times of Moses. You are the same God that we are serving today, O God. Deliver your children, heal your children, sanctify your children by the washing, by the water of your word, O God. And Lord God, hallelujah, let your name, O God, be praised, be magnified, be glorified, O God, in every lives of your children, O God. Let the life of Jesus Christ be magnified within us. I pray to thee, Father, hallelujah, all of this prayer. Thank you, Father, for your blessed assurance that you have given unto us. Thank you, Father, for your blessed word that you have given unto us. Thank you, Father, for the Holy Ghost that you have dwelt within us. We love you, Father. I humbly pray all of this prayer in the blessed name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless our brothers, sisters, having fellowship with us. To God be the glory. Hallelujah. Till we meet again. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And praise the Lord. Tayo dadako na po sa ating